bakit kayo narito ngayon at anong gusto nating parating sa gobyerno? Ito po ay panimulang pagkilos ng Bangon Sambayanan. This is a symbolic kick-off action upang iparating ng taong bayan na ang kanilang pagtingin sa problema ng malala na pandarambong walang iba po na nagiging pulot salarin ng pananagutan kriminal sa malawak na panunumbalik ng pandarambong. Walang iba po kundi si Marcos at si Romualdez. This is a great conspiracy between Marcos and Romualdez. Kaya po ang panawagan, magkaiba po kami doon sa ibang nananawagan na kundinahin lang ang pagkakaroon ng pandarambong. Ang aming panawagan, kailangan managot ang punot kriminal na pinagmulan nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan ay hindi alam ni Marcos. Nagkukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamgam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali po ang lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, parang panawagan na rin ba yun kayo yung pagpunta niyo dito sa AFP na tingnan na yung mga corruption at mag-withdraw na ng support? Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand in the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, final na lang from my part. Nanawagan kayo na dagsa ang tao. Yung numbers nyo ngayon is not a disappointment knowing na, well, I'm pretty sure hindi expect na number lang. Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number, it's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power fatigue. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang dumating ngayong umaga o sa susunod na mga araw,
it does not follow na forever ay hindi lalabas ang taong bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay ERA bago ako mag-armado noon naman sa gobyerno nang mag-NPA ako. Pero, nobody expected na ganun kabilis, 4 na buwan lang ang kay ERA. Ang kay Marcos, almost 20 years. So, hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely, we are going towards that. Yan ang nararamdaman po namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yun. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magbabalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ang taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Sir, since na ngayon, pinapanawagan niyo po bumaba ito sa Pangulong Marcos, sino po sa tingin niyo po ba si Kiki Sara po ba yung nilook forward na pumalit sa kanya sa constitution? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng REPCOP. The REPCOP can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos in Romualdez and then have the leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. If ever po na si Kiki Sara, malaki po ba yung confidence or yung kumpiyansa po ba kayo ng mas gaganda na itong mismo po ang mga dito sa Pilipinas? Of course, kasi nakita natin na hindi po siya kahit anong sabihin na ina-allege siya doon sa confidential fund ng mga anomalya, na-clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record na magnanakaw ng pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Davao. We are not yung parang hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to Davao State. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat yan, naghahanda na siya ng shadow government. Last question na lang. So ano po yung inaasahan namin yung fight niyo? Marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay 1, 2, 3, 4, 10 ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Ako po si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko dito na namuno ngayong araw si former Undersecretary Ben Franklin. Thank you. Salamat. Thank you po.